Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Patuloy ang training ng housemates sa ilalim ng militar. Magiging malakas ang kanilang loob na kaya na nila sumabak sa mga mas mahihirap pa na task na maibibigay sa kanila. Ang pagsasanay na ginagawa ninyo ay para sa isang misyon. Ito ang ika-6 ninyong Lucky Task. At sa gitna ng matinding physical conditioning, nasubok ang pagiging leader ni Edward. Every time your squad fails, you will suffer for it. Do whatever it takes to be a good leader. Sino ang gusto mag-signify na mag-ring ng bell? Edward. Nagugulat po ako, kuya, na kahit isa sa kanila walang bumigay or nagreklamo. There's too much on the line. I want to make this a time where I don't give up. Ngayong gabi, ano nga ba ang matinding aral na natutunan ng housemates mula sa mga bayani ng bayan? At ano ang magiging reaksyon ng housemates sa mga doktor na mag-check up sa kanila? Hello? This is Dr. Krishna. Hey, what's that? Oh my God! Lahat lang yan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Guys, they're here! Live. Maglakad pa! Bitan. Attention kagad! Matapos ang 2 araw ng matinding training, isang importanteng mensahe ang iniwan ni Sergeant Sandig sa mga naging trainee na housemate. Hindi kami naririto sa inyong harapan para lang pasakitin ang katawan ninyo sa kaka-exercise. Hindi kami pumunta dito para lagi kayong bilangan. Pumunta kami dito para turuan kayo doon sa mga bagay na kung saan maaaring nakalimutan nyo. Good enough is never enough. Gusto ko yung laging the best. Yan ang gusto kong ipakita nyo rin. Dapat laging show your best. Do your best. Di ba? Maaaring nagulat kayo sa paggawa namin. Pero itong mga to, these are things that are done ordinarily. At sa tingin ko, parang nakalimot lang kayo. Pero siguro ngayon, hindi na kayo makakalimot, di ba? Yes, Sergeant, yes! Bakit ka umiiyak? Hindi naman ako lumalapit sa iyo, ah. Bakit ka umiiyak? Natas po siya, sir! Masaya ka ba? Yes, sir! Ba't ka umiiyak? Walang army na umiiyak. Harap sa likod. Hop! Fix yourself. Naramdaman ko yung gusto nila ipaiwatig sa akin. At sobrang naiyak ako doon kasi yung sinabi nilang ibigay mo yung best mo, nagawa ko. Dahil napakaganda ng ipinakita nyo na pagbabago sa amin. Meron kaming munting regalo galing sa Philippine Army. At sobrang naiyak ako doon kasi para magpapaalam na sila yung mga ganun. Take your gift out of that package. Kunin nyo, tingnan nyo. Sir? Siyempre po, masaya, natutuwa, nagpapasalamat. Talagang magandang regalo po yun sa amin. This is a singlet for the 5th Heroes Run 2016. Advocacy kasi ng Philippine Army yan. Sa lahat na malikom natin na pera, sino ang magbibenepisyo? Yung mga sundalo natin na namatay sa gera. Pangalawa, yung mga naulila ng isang sundalo. Pagkatapos, yung mga na-wounded na Philippine Army natin. Sobra-sobra yung sinasakripisyo nila, kuya, para sa bayan. Kung mayroon man, kuya, yung mga tao na dapat talagang pagbigyan ng pugay, yun po talaga, dapat po respetuhin po talaga yung sila, mga sundalo po, kuya. Kasi sila yung mga real life na superheroes po, kuya, na meron tayo. Dahil hindi kayo makaka-attend dyan, pwede ba tayo na lang ang tumakbo? Yes, Sergeant, yes! Ready! Ilang sandali pa at sabay-sabay na tumakbo ang drill masters kasama ang mga housemates. Left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left.
I got to help po the army po, kuya. Kahit in a small way po, kuya. I felt happy to run. We were running with our sergeants, and we were running for a purpose. We were running in honor of our heroes that suffered in order to protect us. At bago umalis ang kanilang drill masters, Dahil dito sa past 2 days na nakasama namin kayo, hindi na kayo yung taong inabutan namin. You have grown wiser, you have grown bolder, and you have improved yourself. And I